Kanya-kanya ng diskarte ang mga consumers kung paano makakatipid sa harap ng mataas na presyo ng bigas. Habang puspusa naman ang pagkilos ng Agriculture Department, katuwang ang samahan ng mga magsasaka para makabuo ng solusyon. Yan ang sentro ng balita ni Clazel Pardilla, live. Clazel? Yes, Audrey, pagtugon sa mataas sa presyo ng bigas, taripa sa mga imported na produkto at bakuna sa African Swine Fever ang ilan sa tinalakay sa pakikipagpulong ng mga grupo na magsasaka kay DA Secretary Francisco Laurel ngayong araw. Dalawang klase ng bigas ang binibili ni Miriam, isang mura at isang mahal na pinaghahalo niya para makatipid. So ngayon, ano po itong binili niyo? Ito, tag 50, maalsa. Saan niyo po yan ihahalo? Sa malambot, tas pwede rin pong pangsangag. Yun nga po, 52. Laging tumataas, araw-araw tumataas. Sa mahal nga po ng bilihin, kailangan din magtibid. Sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, mula 41 hanggang 45 pesos nitong Oktubre. Pumapalo na ngayon sa 50 pesos ang pinakamahal na lokal na regular milled rice. Tumaas naman ng 6 pesos ang per kilo ng well-milled rice na 45 hanggang 54 pesos ang bentahan ngayon. Kaya imbes na maramihan, diskarte ni Joseph. Pakonti-konti lang. Para? Maka-menos, makatawid ng ano. Ayon sa ilang nagtitinda sa Muñoz Market, tumaas ang 50 pesos ang kada kalahating kaba ng bigas. Nakakakuha pa kami ng 1-2 nung nakaraang kalahati. Ngayon, 1-2.50 na. Yung pinakamura nila doon. Kasi nga, wala daw silang makuha ang palay. Gawa nung nag-uunahan pa pag may dumating na palay. Sabi ng Department of Agriculture, karaniwang gumagalaw ang presyo ng palay kapag patapos na ang harvest season. Pero hindi dapat sumisirit ang presyo ng bigas, lalo na kung nabili naman ito sa murang halaga. Hindi talaga magmahal sobra yun, Clay. Kasi remember, karamihan ng nabili ng mga traders at saka ng mga ay mura pa noong nabili nila yun September, October. Yung national average ng Fargate is at 22.11. So dapat 45 lang, sir. Yes, pasok siya within the 45. Pag minsan kasi nakikreate sila ng ngayon, nagpamahala, dapat mahal na. But remember, majority na nabili nila na palay ay mura. Ngayong araw, nakipagpulong si DA Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga stakeholder. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, kabilang sa mga target solusyonan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas. Kailangan isang talaga yung discrepancy sa farm gate to retail. Ang problema talaga natin, once lumabas na sa farmers yung produce, mapabigyan siya, mapababo yung mapabais. May pagtaas. Kaya yun na isa sa mga main discussion points natin. Paano ayos yung value chain? Tatalakayin din ang hiling ng ilang grupo ng magsasaka na wag nang pahabain ang pagpapatupad ng mas mababang taripa sa imported na bigas, mais at karneng baboy na tumataloan nila sa lokal na produksyon. Pati na ang paglalagay ng protokol sa pagbabakuna kontra African Swine Fever matapos mapabalita ang black market umano sa ASF vaccine. Sa flag raising ceremony kaninang umaga sa DA, ipinangako ni Secretary Laurel ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lahat ng sektor ng agrikultura para solusyonan ang problemang kinaharap ng industriya. Kailangan ko lang is teamwork, cooperasyon, and I think we can do a miracle. Hopefully do a miracle. Kasama rin kanina si Senator Robin Padilla na tiniyak ang suporta sa DA. Sa mga darating pong mga panahon na may usapin ng budget ninyo, kasama na po akong magdidepensa dyan. Kaya po sana, suportahan po natin yung bago nating kalihim. Audrey, halos katatapos lang na pakikipagpulong ni Secretary Laurel kasama yung mga grupo ng mga magsasaka at ayon sa SINAG, positiba sila na magkakaroon ng collaborative working relationship kasama ang bagong kalihim ng ahensya. Audrey? Okay, Clay, kahapon lang pumunta ako sa palengke para bumili ng bigas at medyo may kamahalan nga. Yung iba kong mga nakasabay na bumibili ng bigas, ang sinabi nila, ang discarding nila, pinaghalo nila yung mura
doon sa medyo may kamahalan para makatipid sila. Pero kalidad naman yung bigas. Ngayon, patuloy ba, naipangako ba ng Department of Agriculture yung patuloy na pagpo-provide ng mas murang bigas doon sa mga kadiwa stores para may alternatibo naman ang mga consumer? Audrey, sa mga kadiwa ng Pangulo na binubuksan mismo ng Presidente, patuloy yung pagbibigay ng murang bigas tuwing may event si Pangulong Marcos. At ang commitment naman ng Department of Agriculture, kaya nga bumibili sila ng murang bigas sa tulong ng National Food Authority, bumibili ng murang palay sa mga magsasaka. Yun yung ipinamamahagi sa ating mahihirap na Pilipino, lalo na yung mga natatamaan ng sakuna, para nga magkaroon din sila ng mura at abot kayang bigas. At patuloy din yung ginagawang paraan ng Department of Agriculture para mapababa yung presyo ng palay sa pamamagitan ng pamimigay ng mga libreng binhi at abono. Audrey? Okay, Clay, meron na bang detalye dun sa plano ng bagong kalihim ng Department of Agriculture na bumuo ng task force para habulin yung mga hoarder at mga smuggler? Yes, Audrey, sinabi nga ni Secretary Laurel na bubuo siya ng intelligence group para masawaita itong korupsyon, pati na yung mga ganyang hoarder at smuggling. At inaasahan natin na maglalabas din ng statement yung DA kapag may resulta na yan. Audrey? Maraming salamat, Clay Solpardilla.